Yon, ito naman tayo mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ay babate ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo agad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan muna natin itong vlogger na si Atty. Claire Castro, ang bagong appointee niya Pangulong Bangag Marcos Jr. bilang Undersecretary ng PCO, mga kababayan. At siyempre, hindi natin makakalimutan itong si Epifanio Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio, ang vlogger na tapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Pero bakit? Naipasama natin sa usaping ito itong si Epifanio Labrador, mga kababayan. Dahil itong si Atty. Claire Castro na may YouTube channel na Batas with Atty. Claire, mga kababayan, ay may upload video ito tungkol kay Epifanio Labrador. At sa video na ito, mabubuking natin itong si Atty. Claire na isa rin siya sa mga nagpapakalat ng fake news. Tapos pinupunan niya, binabatikos niya itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na nagpapakalat daw ng fake news. Yun ang ito, mga kababayan, para mabigyan natin ng buhay itong ating usapang ito. Panoorin muna natin ang video na ito, mga kababayan. So, ibig sabihin, hands off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaari naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng itong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanyang mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Ang Pangulo. Johnny, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin
yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? Seryoso yan. Seryoso yan. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So, ibig sabihin, wala tayong problema sa gold reserves natin. So, that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or, mas formal na word, disinformation. Sige, ibang tanong pa. Pero may binibinta talaga. Mayroon. Next question. Next question. Do you still have questions from our media friends? Pierre Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot niyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC, it's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na biggest spreader of fake news yun. Spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert. Ayun yung masagot. Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Attorney Claire, bakit hindi mo masagot yung katanungan na yan? Bakit ayaw mong pag-usapan yan? Gusto mo yung gold bar lagi? Totoo naman talaga na may mga ibinibintang gold bar. At bakit yung katanungan na yan, iniiwasan mo? Dahil alam mo sa sarili mo, dahil vlogger ka rin alam mo sa sarili mo na ang number 1 na nagpapakalat ng fake news ay itong administrasyon ito. At mismo si Pangulong Marcos Bangag Jr. ay nagpapakalat ng fake news. Katulad na lang mga kababayan ng sinabi ni Pangulong Bangag Marcos Jr. na hindi armado yung mga pumasok na mga pulis sa loob ng KOJC. May video tayo dyan para talagang mapatunayan natin. Hindi yung puro lang haka-haka na katulad na sinasabi nitong si Attorney Claire mga kababayan. Yun ang ito ipagpatuloy natin itong panoorin para makita natin yung mga sinasabi ko na itong si Attorney Claire Castro ay isa rin o number 1 din sa mga nagpapakalat ng fake news. Huwag mo na kaming bulahin, Attorney Claire. Ito mga kababayan, asa na yon? Ito na. Nina, regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC, it's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment na po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na biggest spreader of fake news yun. Spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the gold reserves.
Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. We're talking about is very political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. O, ayan ha. Ayaw pag-usapan ni Atty. Claire yun. Dahil klarong-klaro na yung mga sinasabi ni Pangulong Bangag Marcos Jr. ay puro fake news, mga kababayan. Eh, nako. Palpak rin itong bagong undersecretary ng PCO, mga kababayan. Ito na, patuloy natin ito. At nasaan na ba? Itong si Panyong, mga kababayan, nasa bandang dulo pa. Ito, pagpatuloy natin. More questions from MPC. Ray Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Yan na mga kababayan, di na namin kailangan ng data, Atty. Claire. Dahil maliwanag ni maliwanag. Maliwanag na maliwanag, ulitin natin mga kababayan, na yung kalakaran ng droga ngayon sa ating bansa ay bumalik na talaga. Kaya dito sa probinsya namin, hindi ito fake news, Atty. Claire, talagang grabe, sobra-sobra yung droga dito sa aming probinsya ngayon. At yung sinasabi mo, na sino ba ang dapat mag-control sa Davao? Si Mayor Baste. Alam niyo mga kababayan, alam naman siguro ninyo na yung bagong PD dyan ay hindi na hawak, no, ni Mayor Baste. Dahil nung una, pinalitan ni Turi. Yung sino ba yun? Si Diwata, mga kababayan. Pinalitan. Para nga, mawala na yung control, no? Wala na yung control ni Mayor Baste. Hindi na hawak ni Mayor Baste yung mga kapulisan sa Davao, mga kababayan. Dahil nga bago na yung PD. Kaya siguro nasabi nitong si dating Pangulong Duterte na talagang bumalik na yung kalakaran ng droga. At ito rin yung patunay, hindi ito fake news, Atty. Claire. Ito yung patunay, Tika lang, hanapin ko lang, Atty. Claire. Nandito. Napakadaming droga dito sa aming probinsya. Ito, basahin ko lang ito, Ito, hanapin ko lang. Ito. Nasaan na ba yon? Ito, yung mga droga na nakumpiska dito sa aming probinsya. Hindi lang basta-basta, talagang napakalaki ng mga halaga. Ito, noong February 20. Ito, February, Ito, February 24, bago lang. 2 araw lang yung nakalipas. 3 kilo ng shabu. Nahuli sa Panglao. Sa Panglao na nagkakahalaga ng 20 million. Ilalagay ko sa screen niyo mga kababayan. Para talagang mapatunayan natin na hindi na namin kailangan yung sinasabi mong data. Dahil kami mismo nakakaalam. Dahil sa mga balita at sa mga usap-usapan ngayon na yung kalakaran ng droga talagang bumalik na. Huwag mo kami lukuhin, Atty. Claire. Huwag mo kaming gawing anga-anga. Ito, ilalagay ko dyan sa screen ninyo dyan. Ilalagay ko sa screen ito. Ito pa, ito pa sa ano pa ito? Saan ba ito? Sa Tagbilaran,
Ito nung medyo matagal na ito. February 28, 2024. Panahon na ni Bangag nung nakaraang taon. 27.4 million. Na ito naman ay couple ito. Na-aresto sa may Tagbilaran. Tapos ito pa. Ito yung 3 kilo nagkahalaga ng 20 million. Tapos ito pa ha. Mayroon pa tayo dito. Excuse me. Ito pa, nagkakahalaga ng 300,000. Sa Tagbilaran pa rin. February February 18, 2025. Ngayong buwan lang ito. Buwan na to. Tapos ito pa. Ito naman ay nangyari noong February 13. February 13, ngayong taon din na ito. 6.8 million ang naaresto. Ang nahuli mga kababayan sa lungsod naman ng Cortes. Dito pa rin sa aming probinsya sa Bohol. Kaya Atty. Claire, huwag mo kaming gawing tanga. Huwag mo kaming gawing Atty. Claire. Hindi mo alam yung mga nangyayari ba sa ating bansa? Isa kang vlogger. Sa bagay mga kababayan, ipapakita natin itong video na ito. Na talagang, itong si Atty. Claire, wala na rin ginawa ito. Kung hindi gustong sirain talaga itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte mga kababayan. Dahil sa video na ito papakita ko sa inyo kung paano siya nagpapakalat ng fake news. Dahil nga kay Epifanio Labrador. Asa na yon? Ito na mga kababayan. Bubunyag itong si Epifanio Labrador sa giuman ng mga activities ng mga Duterte. At pinatutuhanan pa niya ang mga sinasabi ni Mr. Las Cañas laban sa mga Duterte. Ano ba ang kaugnayan niya upang makapagsalita laban sa mga Duterte? Hihiramin natin muna ang video ni Top 1, Mr. Randy Nabayra. Yan, isa pa yan. Sa kanyang panayam kay Mr. Epifanio Labrador. Isa pa yan si Top 1. Alam nyo kasi mga kababayan, nagsimula ito nung salamat sa tanong mo at ito ngayon ko lang sasabihin. Nung namatay ho si Kaper Silapi, si Kaper Silapi ay matalik na kaibigan ho kasi ng aking ama. Itong aking ama nakasama niya sa loob ng mga, sabihin na natin sa totoong buhay, ang father ko kasi is Iglesia ni Cristo din. So, nagkasama ito sila. So, ayoko nang banggitin kung saan, kailan. Nung nakita ko yung kagitingan, katapangan, na ipinamalas ng ating namayapa, talagang hinahangaan ko din naman at iniidolo si Kaper Silapi. Ay labis-labis yung aking paghanga sa kanya sapagkat sa bawat salita na kanyang binibigkas, hindi po yun personal na para sa kanya. Yun po ay para sa mga Pilipino na naghahanap ng katotohanan. Dahil po sa ipinakita ni Kaper Silapi, ako po ay nangarap na sana ay maging katulad niya. Dito sa panayam na to ay matapang niyang sinabi na may kaugnayan ang pamilya Duterte. Yan ha? Lalo na si dating Pangulo sa pagpapataob kay Kaper Silapi. Kung napahapyawan po sa inyong mga vlog, na direkta po ninyong inaakusahan ito pong si Rodrigo Duterte, papangalanan ko po, na nasa likod, di umano, ng pagpapatay dito po kay Per Silapi. May mga maaari po ba kayong ibigay sa amin na patibay o ebidensya kung bakit nababanggit niyo po na ito nga pong si Rodrigo Duterte ang maaaring di umano yung nasa likod ng pag-uutos para ipapatay ito pong si Per Silapi? Alam mo, kapatid, Opo. Sa personal ko lang, kilala ko si Duterte. Simula nung ang aking kapatid ay pinapatay niya mismo. Marami kasi nagtatanong, bakit siya nakamas? Bakit? Ito ba ay dahil sa takot siya? Kasi kung ako ay mapera, hindi ko na kailangan tong mas na to . Bakit? May pambayad ako sa mga magiging bodyguard ko. Isa yun mo. Kung ako'y mapera, hindi ako matatakot
natanggalin itong, hindi naman sa takot ito ay, kumbaga ginagamit ko lang ang utak ko. Ginagamit ko lang. Kasi, aanin mo yung sobrang katapangan mo kung hindi mo naman gamit yung utak ko. Diba? So, sa madaling salita, wala itong pinagkaiba doon sa ibang pulis Diba? Yung pulis, bakit kailangan nila magtakip ng mukha kapag mayroong mga operation? Para hindi sila mamukhaan. Pulis yun. Yung iba pang mga kasamahan. Ako po, kalandanin mong kalaman. Yung mga sindikatong niya na maaaring pumatay sa kanila patalikod. So ako pa kaya? Diba? Pag hinayad ko dito ang aking totoong mukha, baka mamaya hindi ko alam mismong, diba? Paharap ko na isa sa mga nabayaran para ipatira ako ng talikuran. Kaya, kung nagmamasman ako, hindi dahil sa takot ako. Nagmamas ako para na rin sa kaligtasan ko at para na rin sa mga Pilipinong patuloy na umaasa sa mga ibinubunyag natin dito. Sapagkat kapag nawala si Epipanio Labrador, hindi ko naman sinasabing magwawakas na, mawawala na. Wala nang iba magpapatuloy. Meron naman, alam ko yan, sapagkat kahit anong gawin ng mga masasamang politiko na yan, may lalabas at lalabas pa rin mga katulad ni Kaper Silapit at katulad ni Epipanio Labrador. Opo, ang galing mo. Kaya, kung nagmamasman ako, unang-una, ito na lang yung tatangi kong protection para hindi agad, pag sinabing hindi agad makilala ng mga kalaban. Dahil ang tinitira ho natin dito ay sadyang mga kri. Alam niyo na yun. Dahil ang tinitira natin dito mga politiko ay mga D. Alam niyo na yun. At mga pusakal na mama. Diba? Alam niyo na yun. Sinabi niya na ang kanyang pagsusuot ng mask ay para sa proteksyon niya. Dahil ang kanyang kinakalaban ay hindi mga ordinaryong tao. Ang binubunyag niya ay ang mga ginagawa ng mga D. Bahala na kayo mag-interpret sa letter D na sinasabi niya. Sa mga pahayag niyang ito, mariin niyang inaakusahan ang mga Duterte sa pagpapatay kay Percy Lapid. Sabi nga niya, sinasabi niyang kilala niya si Duterte. Masasabi ba natin na credible si Epipanio Labrador sa pagsasalita na ganito? Ano ba ang prueba niya? Gaano ba siya kapanipaniwala? Ang sinabi niya ay kilala niya ito dahil sa kanyang kapatid. At mismo ang mga Duterte daw ang nagpapatay sa kanyang kapatid. Just a clarification. So, yun, maliwanag mga kababayan Mula yan sa YouTube channel ni Atty. Claire Castro mga kababayan. Ito yung bagong itinalaga ni Pangulong Marcos Bangag Jr. bilang PCO Undersecretary. Siya na rin mismo ay nagpapakalat ng fake news. Bakit nasabi kong nagpapakalat? Kahit sinabi niya na may katotohanan kaya. Pero mga kababayan, sa tuno ng kanyang mga pananalita, huwag mo kaming lukuhin, Atty. Claire, na hindi mo ina-upload sa YouTube channel mo para kumalat at marinig ng ating mga kababayan para magkaroon ng masamang idea yung ating mga kababayan papasok sa kanilang mga isipan na itong si dating Pangulong Duterte ay sila yung gumawa sa pagpapatay kay Kaper Silapid mga kababayan. Yan yung intensyon mo, kaya wag mo kaming lukuhin. Hindi mo kami maloko. Kahit sabihin mong abogado ka, hindi mo kami maloko. Yung intensyon mo talaga, kaya mo ginawa yung video na yan, kaya ginawa mo yung vlog na yan, in-upload mo sa yung YouTube channel para magkaroon o pumasok sa isipan ng ating mga kababayan, sa mga Pilipino, na itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte ay sila yung gumawa sa pagkawala kay Kaper Silapid. Magka-ano ba ito? Magka-vibes ba ito? Di natin alam kung magka-vibes itong o baka ito na yung sinasabi pala. Alam ko na ngayon mga kababayan. Kaya pala itong si tawag nito, si Epipanio Labrador, nagyabang na may abogado siyang magaling, na kaya daw niyang kumuha ng abogado. Ito pala yun. Uy, Atty. Claire, ka pala yung abogado ni Epipanio Labrador. Palakpakan tayo. Talagang nakarating ka na sa Malacanang. Talagang
pag babatikusin mo pala yung nakaraang administrasyon, tirahin mo pala ng tirahin itong si dating Pangulong Duterte, magkakaroon ka ng posisyon dyan kay Pangulong Marcos Bangag Jr. Abangan natin, ha. Naku, baka magkaroon din ng itong si Epifanio Labrador. Posisyon dyan sa Malacanang, mga kababayan. Abangan natin. Baka malay natin. Kasi nga, todo naman ito batikos talaga. Talagang puro bato ng kasinungalingan. Puro bato ng katarantaduhan na kung ano-ano yung mga sinasabi. At sinasabi niya pa, yung nasa likod daw ng kanyang mga paninira na yan, ay itong si Pangulong Bangag Marcos Jr. at itong si yung lasinggira na si First Lady Aranita Marcos Lisa, na talagang nakikita naman natin, mga kababayan. Ayun pa nga sa ating mga kababayan, ha, mga nakakausap tayo. Kaya pala daw dry na dry yung balat nitong si Lisa Aranita Marcos, mga kababayan. Hindi ako nagsabi niyan, sila yung nagsabi niyan. Yung mga nakakausap ako. Tapos, at itong si yung si tawag nito, si Romualdez. Sila daw yung nasa likod nitong si Epifanio Labrador. Alam ko na ngayon, nakuha na natin, mga kababayan. Kaso nga lang, kaya pala hindi humarap yung abogado ni Epifanio Labrador doon sa Caloocan na City Prosecutor. Dahil nga nasa Malacanang na pala, mga kababayan. Yun dito lang muna at pasensya na kahapon pala wala tayong upload dahil may lakad tayo at grabe yung ulan dito ngayon sa probinsya namin, nasa Bohol, ha. Oy, Epifanio, taga Bohol ako, ha, baka sabihin mo nagtatago ako. Oy, shoutout tayo, shoutout tayo kay Dindo Sirano, shoutout sa iyo, idol, ha. At shoutout rin, ha, kay Rodilio Andres. At shoutout rin na kay Lolita Ganda Cortis. At shoutout rin kay Bijita Sangguko. Oh, si Sangguko nandito na. Shoutout rin kay Samuel Panisaris. Shoutout rin kay Ma'am Berjay Beryl Dios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout na rin sa iyong mga apo, no, sa Nasikuko, si Martin at saka si Dion. Shoutout na rin kay Noel Falconito. Shoutout na rin kay Ma'am Idoy sa Borbia at kay Ma'am Joyce ng Japan. Sobrang lamig daw ngayon sa Japan. Sana all, Ma'am Joyce, malamig. Dito rin malamig din sa probinsya namin, sa Bohol ngayon. Panay ulan talaga, araw-araw, halos araw-araw talaga. Talagang nababasa tayo pag halimbawa may lakad tayo, lalo pag nakamotorsiklo lang tayo, mga kababayan. Yun ang andito lang muna. Once again, this is Sundi TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.